Kumusta mga idol? Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa kalabasa farming. Abay, akalain mo nga naman na umabot siya ng 167,000 views itong ating upload na kalabasa farming. Hindi ito bad para sa katulad natin mga small YouTuber. Ibig sabihin nito, marami talagang individual na naghahanap ng guide tungkol sa pagtatanim. Teka lang, napakadali lang naman yan itanim, idol. Yes, napakadali lang yan itanim. Ihagis mo lang yan sa lupa at kusang tutubo lang yan. Pero kailangan natin ng guides na maaaring mag-improve ang ating farming. Disclaimer lang ha, hindi po ako eksperto sa lahat ng larangan ng pagtatanim. Gagawa lang tayo ng video bilang update sa ating kalabasa farming. Kaya sa videong ito, 3 katanungan lang ang ating gagawing topic. Gagamit din tayo ng isang video. Ito pala ang ating gagamiting video mula sa Let's Go Farming, na 4 na taon na ang nakakaraan. Bibigyan buhay lang natin ito. Una po, kung inyong mapapansin, ang kanyang taniman ito po ay palayan, open area po at walang anumang puno na maaaring mag-produce ng anino sa mga tanim. In other words, kailangan natin ng sapat na tubong supply dito. Anyway, direct seeding po ang ginamit niya at after 2 linggo, ito na ang kanyang tubo. So para makakuha tayo ng idea, susundin lang natin ang kanyang diskarte mula sa land preparation hanggang sa planting methods, direct seeding o paggamit ng seedling bags. Dito naman sa kanyang water preparation, nasa 12 pulgada ang lapad at meron siyang ginawang malalim na imbakan ng tubig para sa drainage. Ito ay sinadya niya upang may matira pang tubig 2 hanggang 3 araw pagkatapos magpatubig. Diba ang galing? Ngayon, dito naman tayo sa posibleng tanong. Ano po ang sukat ng spacing ng bawat puno? Kung inyong susuriin ng mabuti, usually ay nasa 1 metro by 4 hanggang 5 metro. Kung ang inyong lupa naman ay nasa upland at may ibang tanim tulad ng saging o niyog, estimated na lang ang spacing. Ginagawa itong pamamaraan na ito para hindi magsiksikan at malawak ang kanilang magapangan. Kapag nagsiksikan kasi, mahirap madaanan kapag mag-manual pollination. Ilang puno po ba ang tama sa bawat butas? Kapag marami po ang inyong binhi o buto at direct seeding ang inyong pamamaraan, mas mainam na 2 seeds ang ilagay sa bawat butas para mataas ang chance na may tumubo. Kapag isa lang po, may mga butas na maaaring hindi tutubo at mapag-iwanan po ito dahil kailangan mo pang taniman uli. Unless, kung seedling bags ang gagamitin, sure ball na yon na may tutubo. Tandaan, ang pagtatanim ng kalabasa ay hindi lamang para sa kita, kundi para rin sa kasiyahan at kalusugan. So ayan, mayroon na naman tayong nababahagi sa inyo karugtong sa ating upload na kalabasa farming. Dito na lang yung ating video. If you like this video, please leave a thumbs up, comment, share, and subscribe. Farmer Boy, signing out.